Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Michael. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Kilala si Michael sa baryo bilang barumbadong manggagapas sa ugaling mainitin at hindi tumatanggap ng anumang salita, lalo na kung sa tingin niya ay siya ang tama. Sa dami at lawak ng taniman sa Antique, ito ang halos tinatawag upang gapasin ang mga pananim. Ngunit kung pupunta sa kanilang tahanan, pinananatili nilang mababa ang tono ng pananalita at hindi ko kontra sa pasya ni Michael. Magandang araw, Helen. Nariyan ba si Michael? Babayaran ko sana para gapasin yung mga palay bukas. Maaari bang ikaw na ang magsabi? Alam mo naman na nakakatakot yung asawa mo. Wika ni Mang Baldo. Kinalabit nito ang babae. Bumulong habang nagwawalis ito ng bakuran. Huminto naman si Helen upang kausapin siya. Naroon pa po sa palayan ni Mang Loro. Pagka-uwi po, sasabihan ko kagad. Mas mabuti po sana na ikaw mismo ang magsabi para maging malinaw yung usapan. May mga tanong kasi si Michael tapos kayo lang naman itong makakasagot. Tugon ni Helen. Kapag kasi si Michael na yung kaharap, umuurong bigla yung dila ko. Hindi ko na malaman yung sasabihin. Grabe naman kasi yung aura ng asawa mo. Mabuting tao, pero parang otoridad ang datingan. Basta sabihan mo na lang siya na nagpunta ko rito ha. Yung palaya na ginapas niya dati, alam niya na yon. O sige po, wala rin naman siyang gawain bukas. Baka mapaaga yung pagpunta niya ha. Abangan niyo na lang po. Mas mainam na mauna kayo kasi mainipin yung asawa ko eh. Kung walang darating sa paglipas ng sandali, siguradong uuwi yun at mahihirapan na uli kayong kunin. May ugali talaga kasi. Ganun ba, Helen? O sige, tatandaan ko. Mauna na rin pala ako ha. Basta yun na. Maraming salamat. Magandang araw muli sa'yo. Pagpapaalam na matanda. Itinuloy ni Helen ang pagwawalis. Ilang sandali pa ang lumipas. Dumating si Michael. Nakapamewang nang makitang meron itong pasa sa mukha. Oh Michael, lagi na lang talaga. Bakit sa pag-uwi mo palagi kang may pasa? Akala ko ba trabaho yung ginagawa mo? Bakit parang nakikipagrambulang ka na lang? Aba, wag mo kong talikuran, kinakausap kita Michael. Wika ni Helen. Hindi siya nito pinansin. Sinundan niya at pinagsabihan, ngunit walang balak na makinig. Napagod na lamang si Helen kaya tumigil. Napabuntong hininga dahil tila baliwala ang pag-aalala. Pinanood niya itong nagpunta ng kusina. Matutuwa na sana ngunit naupo lang naman doon at hindi kumain. Ito ang una niyang pinag-aalala. Dahil magmula nang magkaroon ng tanga na mutya ang asawa, hindi na ito nakaramdam ng gutom. Nagkakape lamang o iinom ng tubig. Mabibilang kung ilang beses kumakain ng tama. Hoy Michael, hindi ka ba talaga nagugutom? Ilang buwan na kitang napapansin na walang sapat na kain. Ano, buhay pa ba ng isang tao yan? Paano kung magkasakit ka? Alalahanin mong hindi tayo mayaman. Para kung sakaling magkasakit, pupunta ka agad tayo ng pagamutan. Hirap nga tayong makaraos sa araw-araw eh. Dadagdagan mo pa. Wika ni Helen.
Hindi na nito mapigilan ang ugali ng asawa. Sa pagkakataong ito, sumagot na si Michael. Kakain ako kapag nakaramdam ako ng gutom. Hindi mo kailangang ipaalala sa akin yan ng paulit-ulit. Huwag ka ring mag-alala dahil wala akong balak na magkasakit. Wika ni Michael. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala, nagpunta si Mang Baldo kanina. Gusto niyang ipagapa sa'yo yung palay. Sa dating taniman, alam mo na raw yung kung nasaan. Tugon ni Helen. Naku, may lakad ako bukas. Sa susunod na araw pa yung balik. Kung makakahintay siya, mabuti. Pero kung hindi, maghanap na lang siya ng iba. Maraming manggagapas sa lugar na ito at hindi lang ako. Saan ka na naman ba kasi pupunta? Panibagong gulo na naman ba yan? Michael, lumipat nga tayo rito para matahimik yung mga buhay natin. Pero ikaw tong naghahanap ng problema. Ano ba talaga yung ginagawa mo sa buhay mo? Kung hindi kapitbahay yung makakaaway, taga ibang lugar. Magsabi ka nga, asawa mo ko pero parang wala akong kaalam-alam. May aasikasuhin lang na mahalagang bagay. Uuwi naman ako kagad kaya wag ka nang masyadong madrama. Wika ni Michael. Hindi man lamang iniintindi ang nararamdaman ng asawa. Tapatin mo nga ako. Magmula nang magkaroon ka ng mutya, maraming bagay kang ginagawa na hindi ko nalalaman. Wala nga akong ideya kung kailan ka naging barumbado Hindi ka naman ganyan dati. Masyado ka nang masikreto. Pati bagtatanong ko bawal? Asawa mo pa ba ako, Michael? Tanong ni Helen. Katahimikan ang sumunod sa tanong niyang yun. Nasa malayo ang tingin ng asawa. Wala sa isip na sagutin siya. Napabuntong hininga na lamang at ibinaling ang pansin sa ibang bagay. Iniiwasan na baka tumaas ang presyon ng dugo kung dadamdamin ang pagtrato ni Michael. Hindi nagtagal. Pagkatapos nitong magkape ay walang paalam na umalis. Nagpunta si Michael sa kabilang taniman upang kitain ang lalaking ilang buwan nang nanggugulo sa kanya. Pangalanan na lang natin sa pangalang Bido. Aswang na bigla na lang sumusulpot para maghasik ng kasamaan. Ngunit ang nakakapagtaka, siya lamang ang bukod tanging binabalikan. Mabuti naman at dumating ka. Akala ko masasayang yung oras ko kakahintay kagaya noong nakaraan. Ano, gusto mo ba ng gulo? Bakbakan tayo. Kailangan kong magpapawis Paghamon ni Bido. Sabi ko na nga ba at sayang lang yung oras sa pagpapakita sa'yo. Sira ulo. Kung gusto mo ng gulo, wag ako ang hamunin mo. Maraming lahi ng aswang Bakit hindi sila ang ayain mo? Mas mainam makipaglaban sa kaparehas ng kakayahan para maging patas at walang dayaan. Tugon ni Michael. Ang sabihin mo, isa kang malaking duwag. Ang yabang mo sa ibang tao. Pero tiklo pagdating sa akin. Paano kita tatantanan yan kung simpleng hamon, hindi mo mapagbigyan? Ganyan ka na ba kaduwag? Akala mo may tanga na sasalo sa'yo? Ipakita mo. Patunayan mo. Magpakitang gilas ka. Muling wika ni Bido. Napabuntong hininga si Michael. Nagpipigil. Wala itong balak pumatol dahil hindi naisip na pumatay ng nilalang. Habang tirik pa ang araw, hindi din niya maintindihan kung bakit sa ganitong oras naghahamon ang kaharap na nilalang. Tila iniiwasang magpakita sa gabi dahil alam na walang laban.
Ako pa ngayon ang duwag. Ikaw nga tong pumipili ng oras eh. Bakit hindi na lang natin sa gabi gawin para magkaalaman na? Wika ni Michael. Nakita niya kung paano ito natigilan. Alam nito kung gaano siya kabangis sa tuwing sasapit ang gabi. Lalo na kung may aswang na makakalaban. Ilan na rin sa mga kakilala nitong aswang ang kanyang napaslang. O Bido, bakit parang hindi ka makasagot? Puro ka kasi yabang. Wala kang mapapatunayan kung ganyan. Wika ni Michael. Huwag mo akong pangaralan. Wala kang karapatan. Naging matapang ka lang naman dahil nagkaroon ka ng mutya. Subukan mo kayang itapon yan at kalabanin ako. Tignan natin kung anong kaya mong gawin. Tugon ni Bido. Tinawanan lamang ito ni Michael at saka tinalikuran. Nakaramdam ng pambabastos, ngunit hindi na pinansin ang mga sinabi. Umuwi ito at naabutan ang bahay na merong mga bisita. Kausap ang asawa na naluluha habang nagsasalita. Kagad naman itong pumagitna. Nagsiatrasa naman ang mga tao. Michael, ikaw pala yan. Magandang gabi. Magandang hapon. Umaga. Nandiyan ka na pala. Huwag mong isipin na sinasamantala namin ang iyong asawa. Nandito lang kami para maningil. Ilang buwan na kasi kayong hindi nakaupas sa lupa kaya ba? Nahinto sa pagsasalita ang matanda. Nang titigan niya ito ng masama. Napayuko pati ang iba pang mga kasamahan. Huwag kayong umastang nagmamay-ari ng lupa. Dahil kahit saang korte tayo maglaban, malinaw na nakasaad sa habilin ni Don Felipo. Nakapangalan sa akin ang lupang tinitirikan nitong bahay ko. Bahiya naman kayo. Ampun lamang kayo ng yumaong doon. Maaring kinalinga at binihisan pero wala kayong karapatan sa mga ari-arian. Ang anak lamang niyang nasa ibang bansa ang makapagsasabi ng pasya at hindi kayo. Wika ni Michael. Diretsahan ang pagsasabi nito. Sa katunayan, dating trabahador ng malawak na sakahan ng yumaong doon si Michael. Sa kabutihang palad at pagmamahal sa gawain, nagustuhan ito ng matanda at Renato bilang isa sa mga mahalagang tauhan. Ngunit dumating ang isang trahedya. Namatay ito at ang mga empleyadong mabubuti ginantimpalaan ng ari-arian katulad ng lupa. Maliit lamang ngunit malaki ang tulong. Sa sakahan ding ito natagpuan ang mutsyang tinatangan ngayon. Kakaiba ang butil na yon na kalaunay. Naging bato at ang sunod na namalayan. Nagtataglay pala ng pambihirang bis at lakas. Grabe ka na ba kung magsalita, Michael? Sinusunod ko lang ang napagkasundoan naming mga amponidor. Yon ang napag-usapan. Alam nyo naman ang tungkol dito, hindi ba? Wika ni Mang Fernando na may pag-aalangan. Nanatiling nakayoko. Hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. Mang Fernando, hanggang kailan ho ba kasi kami magbabayad sa inyo? Naibigay ko na ho yung 2 kambing noong nakaraang buwan. Tapos ngayon, ang baka naman po ang hinihiling nyo. Wika ni Helen. Dito na nagsimulang magpantig ang tenga ni Michael nang madinig ang sinabi ng asawa. Kanya-kanya naman sa pag-iwas ng tingin ang mga bisita. Nadagdagan ang panginginig. Helen, akala ko ba binenta mo yung mga kambing? Binigay mo pala sa mapang-abusong mga to? Hindi ba malinaw ang sinabi kong huwag kang magbibigay ng kahit na ano sa kanila? Kayo naman, tigil-tigilan niyo ang ugaling yan. Kung ayaw...
Ibabalik namin ang kambing. Michael, Helen, kasi ibinigay sa amin kaya dinala na lang din namin. Babaya, ibabalik namin yon. Pasensya ka na. Mauuna na kami. Magandang gabi. Apo, umaga. Natatarantang wika ng matanda. Nagmamadali na itong umalis ng mga kasama bago pa masaksihan ang tindi ng galit ni Michael. Napabuntong hininga na lamang din ito. Kinausap ang asawa tungkol sa nangyari. Pagkatapos magkalinawan, muli itong lumabas upang magpunta sa palayan ni Mang Baldo. Ugali niyang suriin at linisan bago gapasin ang mga pananim upang mapadali ang trabaho. Habang inaayos ang daluyan ng tubig, napansin niya ang isang tao sa kabilang dulo. Nakatayo lamang at nakatitig sa kanya. Sinubukang agawin ang atensyon, ngunit walang kibo. Isinawalang bahala na lang din sa pag-aakala na hindi siya ang pakay. Iniisip na baka may ibang hinihintay. Hindi rin naman niya kilala. Sa paglipas ng oras, natapos din ang paglinis ng mga ligaw na damo. Iniligpit na ang mga gamit. Nagsimula ng maglakad pa uwi. Nasa daan pa lamang siya. Kapansin-pansin na ang bantang sumusunod. Hindi man nililingon ngunit alam niya na isa itong aswang. Hindi nga nagkamali si Michael dahil pagkarating sa unahan, hinarangan ito ng nilalang. Bahagya niyang ipinikit ang mga mata upang malinaw na makita ang muka. Dumidilim na ang paligid sa paglubog ng araw. Hindi ito kilala at ngayon pa lamang di nakatagpo. Napahugot ng hininga si Michael. Pasimpleng ibinaba ang sako sa pinaglalagyan ng piko. Dumampot ito ng armas. Ginamit panlaban sa umaataking aswang. Kabisado na ang mga galawan, kaya walang kahirap-hirap na nasasabayan. Duguan na ito at napapasiksik. Nakikiusap na wag siyang patayin. Huwag ka nang makiusap dahil wala sa bokabularyo ko ang magbigay ng awa sa nilalang na katulad mo. Nangangamoy ka na. Halatang galing ka pa sa pambibiktima. Ilang lamang loob na ba ang kinain mo sa gabi para maisipan mo kung dalihin pagkatapos ng iba? Wika ni Michael habang idinidiin ang talim ng biko sa tagiliran nito. Humiyaw ng humiyaw ang nilalang hanggang sa nakaagaw ng atensyon ng dumaan sa kabila. Naging alisto ito nang mapansing may papalapit. Kagad tinapos ang buhay ng aswang at inihagis sa masukal na bahagi. Hoy! Sinong nariyan? Anong kaguluhan ito? Dito pa talaga sa lupain namin. Hoy! Michael! Ikaw pala yan. Anong ginagawa mo rito? Madilim na at delikado. Wika ni Mang Fernando. Kamuntikan pang mahampas ng tungkod si Michael. Huwag kang maingay kung ayaw mong matangay ng aswang. Narinig mo ba yon? Wika ni Michael. Nagpapanggap itong inosente sa mata ng iba. Nanginig ang matanda. Naihipa sa salawal ng takutin ni Michael. Makalipas ang ilang sandali, umalis na ito at nang tama lamang na nakalayo si Mang Fernando. Bumalik para tignan ang katawan ng aswang. Ngunit laking gulat dahil wala na ito roon. Pagkatingin sa unahan, karga-karga na ito ng isang lalaki. Nakilala kahit nakatalikod. Dali-dali siyang sumunod at hinarangan ito. Oy Bido, magandang gabi sa'yo. Mabuti naman at nagkita tayo ngayon na wala ng araw. Ano,
Tuloy na ba ang hamon na naudlot kanina? Siya nga pala. Kakilala mo? Tanong ni Michael. Dahan-dahang ibinaba ni Bido ang kargang katawan. Umaatras habang nanginginig. Tinangkapang tumakbo ng hugutin ni Michael ang piko mula sa sako. Ano gagawin mo? Papatayin ako kagaya ng ginawa mo kay Nadong. Subukan mo lang. Makikita mo talaga kung paano gumanti ang aming angkan. Sige! Wika ni Bido. Ay nako Bido, puro kasatsat eh. Natatakot ka ba? Ano ba ang meron sa gabi? Bakit nalulusaw yung tapang mo at kayabangan? Tugon ni Michael. Sabay dahan-dahang lumalakad palapit. Atras naman ang atras si Bido. Bakas na bakas ang takot sa mukha. Hoy Bido, sumagot ka para malinawan ako. Mas mainam na sa bibig mo manggaling ang sagot. Para masarap sa tenga pakinggan. Ano nang nangyari sa Bido na kilala ko na masyadong matapang sa araw? Bakit naduduwag ka pagsapit ng gabi? Muling tanong ni Michael. Napalunok ang lalaki. Hindi makasagot. Nanatili itong nakatingin sa kanya. Nang mainip kakahintay, dali-dali niyang nilapitan at tangkanasan ng tatagain. Nang biglang magpalit sa anyong aso. Mabilis itong naglaho. Napansin na lamang ang paggalaw ng lupa. Sa ilalim pala ito dumaan. Ganyan pala ang galawan ng isang asbo. Tignan natin kung makakatakas ka pa sa susunod. Wika nito. Nagmamadaling sinunda ng bakas ng nilalang. Kalahati ng taniman ang nabungkal sa pagdaan ng halimaw. Nasira ang bagong tanim na mga binhi. Wasak ang bahagi ng palaya na gagapasin sa susunod na araw. Makalipas ang ilang sandali, napailing na lamang ito dahil hindi niya mahuli-huli ang aswang. Nasa ilalim ito ng lupa gumagalaw at mabilis ang kilos. Nahirapan siyang sumabay. Natumba matapos mawala ng balanse. Sinagi ng halimaw ang kinatatayo ang lupa. Hindi niya ito namalayan. Huli na rin pagkabangon dahil wala na ito. Tanging pagsuntok na lamang sa lupa ang nagawa. Di bali na. Magkikita pa naman tayo sa susunod eh. At sisiguraduhin ko na sa susunod katapusan mo na, Bido! Wika ni Michael. Kinabukasan, nabulabog ang kanyang tulog sa naglalakasang boses mula sa labas. Sumugod ang may-ari ng taniman na nasira nang nilalang kagabi at siya ngayon ang sinisisi. Nagsitahimik naman ang mga ito pagkalabas niya. Nagsipag-atrasan. Michael, magandang araw sa'yo. Nandito kami para magtanong kung may nakita ka bang tao na nanggulo sa taniman. Kaninang umaga pagpunta namin, wasak na ang halos lahat. Naroon ka namang kagabi, hindi ba? Kako kung meron kang nakita. Tanong ni Mang Fernando. Teka, hindi yun yung nadinig ko kanina eh. Hindi pagtatanong ang pinunta nyo rito, kundi isang pagbibintang. Tama ba? Huwag nyo nang ipagkaila dahil hindi ako bingi. Bakit naiiba bigla ang salita nyo? Wika ni Michael. Walang sumagot sa kanya. Nagtulakan pa kung sino ang magsasalita. Ngunit si Mang Fernando pa rin ang nagsabing, Michael, pasensya ka na. Kasi may nagsabi sa amin na ikaw ang nagwasak ng taniman. Nagwawala ka raw kagabi buhat ng kalasingan. Totoo ba? Bakit naman mga pananim ang pinagdiskitahan mo? Alam mo namang anihan na sa susunod na mga linggo.
kabuhayan namin yon. Wika ni Mang Fernando. Napahugot ng malalim na hininga si Michael. Wala pang sinabing pangalan, ngunit may ideya na kung sino ito. Sigurado ko na yung lalaking nagngangalang Bido ang nagsabi sa inyo ano? Mas paniniwalaan pa talaga ninyo ang isang halimaw? Wika ni Michael. Naudlot ang kanilang usapan nang umeksena ang isa pang nagmamay-ari ng sakahan. Lasing ito. Dumiretso sa kanya. Nag-umpisa ng kaguluhan. Ay, ikaw. Isa kang hayop. Animal. Pati pananim ko winasak mo. Walang hiya ka. Kung takot ang iba sa'yo, pues ako hindi. Wika ng lasing. Sumisigaw ito habang sumusuntok sa hangin. Umiilag si Michael, ngunit nang masagad ang pasensya, pinatulan. Isang suntok lamang na matindi sa muka. Tumba ka agad. Michael, pinatulan pa talaga? Alam mong lasing yung tao eh. Umawat ka na nga. Wika ni Helen. Ngunit hindi ito tinigilan ni Michael. Binugbog niya ito hanggang sa nagsidatingan ang mga taga-barangay. Madali namang naawat. Ngunit kagad silang lumayo. May takot din ang mga ito sa kanya. Michael, kaawaan mo naman ang lasing. Kapag natauhan na yan, ako mismo ang magpaparusa. Pahihirapan ko. Kumalma ka muna. Pakiusap. Wika ng kapitan. Kahit galit, minabuting maging maingat sa pananalita at tono upang hindi mabalingan. Teka kapitan, sinuklian ko lang po yung walang hiyang pakikitungo niya eh. Siya ang naunang umatake. Ano nga namang hayaan kung mabugbog ako? Kung sabagay, tama ka naman. Hoy kayo, iuwi nyo na ang lasing na ito. Dalian nyo. Michael, pagpasensyahan mo na talaga. Ako na itong humihingi ng dispensa para sa kanila. Kung gusto mong pagbayari ng danyos, aasikasuhin ko sa aking opisina. Magsabi ka lang. Wika ng kapitan. Hindi bali na kapitan. Umalis na lamang kayo bago ko pa maisipang makagawa ng masama. Sa simpleng babala ni Michael, nagsialisan ang mga tao. Kabilang na ang mga kapitbahay na nakikiusyoso. Nasa kalayuan, ngunit dama hanggang doon ang takot ng mga ito. Michael, pwede bang bawas-bawasan mo yung pagiging ganyan mo? Pigilan mo naman kahit papano. Natatakot na yung mga tao sa'yo oh. Natutuwa ka pa yata kasi parang nagiging maamo sila kapag ikaw na ang kaharap. Hindi ko na gusto yan. Marami na akong nadidinig patungkol sa'yo. Sumasama na yung tingin nila sa atin. Wika ni Helen. Di masama na kung masama. Hayaan mo silang mag-isip. Mapapagod din yung mga yan. Tugon ni Michael. Talaga? Kaya ba lumalaki na yung ulo mo dahil sa sagot na yan? Michael, ikakapahamak natin yung ganyang ugali mo eh. Hindi sa ngayon, pero sigurado ko na bahalang araw. Napabuntong hininga si Michael. Hinarap ang asawa. Helen, wala akong pakialam sa husga ng mga tao dahil hindi sila ang may banta sa atin. Ano? Bakit? May iba ka pa bang kalaban maliban sa mga taong nakagalit mo? Michael, kung hindi pakikipagrambulan, ganitong problema ang binibigay mo sa akin. Kailan ba tayo matatahimik? Nag-iba na yung tingin ng mga kapitbahay sa kabila ng takot nila sa'yo. Ang ayos-ayos mong tao dati, pero bigla ka na lang nagbago. Kasalanan siguro yan ng mutya mo eh.
pagpupumilit ni Helen. Napakuyom si Michael na mga kamao. Nagpipigil na mapagtaasan ng boses ang asawa. Umiwas ito para hindi na lumalim ang pag-aaway. Sa paglipas ng mga araw, napapadalas ang pagkasangkot sa away dahil ang nagmamay-ari ng sakahan nawasak ng aswang noong gabi, kaya siya ang pinag-iinitan. Dahil hindi sila makalaban, nagbayad ng ibang tao para manakit, pati panggagapas ay nahinto, at ang asawa'y naiyak na lamang sa pag-aalala. Natigil din namang kagad ang panggugulo, ngunit hindi niya pinatawad. Lahat ng mga ito'y isinugod sa pagamutan. Nang umaliwalas na ang panahon, nagpunta ito sa palayan ni Mang Baldo. Kagad sinimula ng pagtatrabaho. Tahimik na nag-aabang ang matandang may-ari. Dumistansya dahil takot makipag-usap sa kanya. Sa lawak ng palayan, padilim na nang matapos. Maraming salamat, Michael. Kaya ikaw ang palagi kong kinukuha. Kasi maayos at malinis kang magtrabaho. Hindi masasayang ang oras at ibabayad sa'yo. Ito, tanggapin mo. Kaunti lang yan pero galing sa aking puso. Maraming salamat ha. Wika ni Mang Baldo. Sabay turo sa kabilang mesa kung saan nakapatong ang perang bayad at ang kalahating sako ng palay. Teka Manong, di na po kailangan ng pera. Itong palay na lamang po ang kukunin ko. Maraming salamat. Tipid na sagot ni Michael. Kinarga sa balikat ang sako ng palay at nagmamadali ng umuwi ng tahanan. Kahit nakakapagod ang gawain, makatarungan pa ring tumanggap ng pera bilang bayad. Mas pipiliin niya ang palay dahil naiintindihan din ang buhay ng kapwa magsasaka. Mahirap at walang sapat na kita kahit gaano pa kalawak ang taniman. Binaybay niya ang daan sa kalagitnaan ng palayan. Dito pa lang napansin ang paggalaw ng lupa. Hindi niya muna pinansin nung una. Palihim na binabantayan at nang sa mismong harapan na dumaan, dito ito nagbigay ng reaksyon. Hoy Bido, alam kong ikaw yan. Akala ko pinagluluksaan mo na yung pagkamatay ng kapatid mo eh. Mukhang tapos na dahil nandito ka na ulit. At handa ka pang manggulo. Wika ni Michael. Kinuha nito ang piko at sinundan ang paggalaw ng lupa. Kagad ding tinarak ng matansya. Dito napilitang lumabas ang nilalang pagkatapos madaplisan sa muka. Napuruhan ang isang mata at nagwawala dahil sa sakit. Nilapitan niya ito at nakipagtos. Buhay na buhay ang tangan ng mga sandaling yun na nagdaragdag ng lakas kay Michael sa paglipas ng mga sandali. Walang naging laban ang nilalang sa kabila ng kabangisan. Hindi inurungan kahit halos magkandalasog-lasog ang katawan. Umandusay na lamang sa lupa. Ngunit wala pa rin itong tigil na pinagsusuntok. Iilang ngipin na lamang ang natira dahil ang iba nagsitanggalan na. Sige, tumayo ka. Ibalik mo ang bangis ng kilala kong Bido. Hindi naman siya mahina eh. Isa siyang aswang na puno ng kayabangan at masyadong bilib sa sarili. Mahilig pa nga manggulo sa mga tao eh at gumagawa ng paraan para mapunta sa akin ang lahat ng sisi. Yun ang kilala kong Bido, hindi yung kaharap ko ngayon. Wika ni Michael. Ngunit wala na itong nakuhang sagot. Masyado nang nanghihina at wasak ang bibig. Pinagmamasdan niya ito habang nakahandusay. Unti-unting bumalik ang anyo bilang tao mula sa itsurang aso.
Palagi ako nasasangkot sa gulo nang dahil sa'yo. Sa wakas, dumating din ang oras na ito. Saan mo inilibing ang iyong kapatid? Para doon na rin kita itabi. Tanong ni Michael. Dahan-dahang kumilos si Bido. Iniabot ang kanyang biti sa baybulong. Nagawang magsalita ng dahan-dahan. Dahil sa gabal ka sa aking paningin, dapat sa'yo, mamatay ka na! Sinubukan pa nitong abutin ang leeg ni Michael para sakalin. Ngunit hindi niya ito nagawa. Anong sabi mo? Lakasan mo naman yung boses mo. Hindi nga kita nadinig. Wika ni Michael. Wala nang salitang nadinig mula kay Bido. Tuluyang bumulagta at wala ng buhay. Paggawi ng tahanan, sinalubong ang asawa. Alalang-alala dahil sumadya si Bido sa kanila bago ito sinugod sa taniman. Michael, pang ilang ulit ko na ba sa iyong sinabi? Tigil-tigilan mo na yung ugaling yan. May lalaking pumunta rito. Hinahanap ka. Nasabi ko kung nasan ka bago niya binanggit na magkaaway kayo. Napaaway ka na naman. Ang dungis mo at ang daming pasa, oh. Wika ni Helen. Hanggang pasalang naman ang natatamo ko at nawawala rin sa paglibas ng oras. Huwag mo nang halalahanin ang halimaw na yon dahil nailibing ko na. Ano ka mo? Pumatay ka ng tao, Michael. Alam mo bang ginagawa mo? Nasa tamang pag-iisip ka naman. Pero bakit ganyan ka? Diyos mio, lagot tayo sa batas nito eh. Wika ng asawa. Napabuntong hininga na lamang si Helen sa inaasal ni Michael. Sinabihan niyang walang batas na makikialam. Ngunit yun pa rin ang paniniwala nito. Hinayaan na lamang hanggang sa natahimik makalipas ang mga araw. Michael, binibiro mo lang ba ako noong sinabi mong nakapatay ka ng tao? Wala namang pumuntang pulis dito eh. Pero hindi ko na rin nakita yung lalaki. Paminsan-minsan, nakikita ko yun sa may taniman eh. Tanong ni Helen. Helen, wala na nga siya. Kaya pwede ba? Huwag nang maraming tanong. Mauuna na ako. May kinakailangan lang puntahan. Matulog ka na lang din mamayang gabi dahil bukas pa ako uuwi. Tugon ni Michael. Kagad namang naintindihan ni Helen ang sinabi nito. At ano? Uuwi ka na namang may pasa sa muka. Michael, pwede bang minsan umuwi ka nang walang kung anong problema sa katawan? Kahit isang beses lang para makahinga ako sa pag-aalala. Ayaw mo magpapigil sa pag-alis. Kaya nga palagi kitang pinagbibigyan. Kakagaling mo nga lang din sa pakikipagbasag ulo sa kabilang kanto. May panibagong gulo ka na namang susuungin. Mababaliw na ako sa iyo nito, Michael eh. Muling wika ni Helen. Tinignan lamang ni Michael ang asawa. Lumakad na ito pagkatapos. Ang totoo, panunugis ng aswang ang inaatupag sa tuwing aalis sa gabi. May nabalitaan itong lahi ng aspo na nanggugulo sa karatig bayan. At yun ang nais puksain. May mga pagkakataong na nahihirapan siyang makipaglaban. Lalo na kung sa ilalim ng lupa lamang ito gagalaw. Subalit nagagawan naman niya ng paraan. Patuloy ang kanyang lihim na panunugis at wala ring tigil ang eksena sa halos araw-araw kung saan nasasangkot sa kung saan-saang away. Sa kapitbahay man o sa ibang lugar na napupuntahan. Si Michael yung tipo ng tao na hindi nagpapatalo at pinapanindigan ang sariling paniniwala. Habang ang asawa naman sa kabilang banda, hindi nawawakasan ang pag-aalala.
Naiiyak na lamang ito sa tuwing nakikita ang sinasapit ni Michael. Ngunit sa kabila ng samut-saring gulo na napasok, nanatiling ligtas si Michael dahil sa kanyang bertud ng manggagapas. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.